Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in! Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Chika sa Arena! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga sa mga sports enthusiasts dyan na nakatutok ngayon sa Energy FM. At eto na ang pinakamaiinit na balita sa palakasan hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Ito ang Chika sa Arena. Winning comeback para kay Cuadro Alas dahil matagumpay ang pagbabalik ng Pinoy boxing icon na si John Rayel Casimiro matapos niyang patumbahin ang Japanese foe na si Tom Mizuguchi sa ikalimang round ng kanilang featherweight bout na ginanap sa Aichi, Japan. Ito ang unang laban ni Casimiro matapos ang isang taong ban sa Japan. Sa panalong ito, umangat ang kanyang record sa 25 panalo, 5 talo at 1 draw. Kabilang na ang 24 na knockout, patunay na buhay pa rin ang bangis ni Cuadro sa ibabaw ng lona.
Samantala, nanatiling undefeated si Loverboy ng Pilipinas dahil ipinagtanggol ni Kenneth Lover ang kanyang OPBF Bantamweight Championship belt matapos talunin ang Chinese boxer na si Ayeti. 2 beses pinatumba ng 22 taong gulang na Pinoy ang kanyang kalaban sa ikalawang round at sa 2 minuto at 7 segundo tuluyan ng hindi nakatayo ang Chinese fighter. Dahil dito ay perpekto pa rin ang record ni Loverboy na 17 panalo, walang talo at 12 knockout. Samantala sa tennis naman, hanggang sa muli Alex Yala dahil nabigo si Alex Yala laban sa ika-9 na mundo or ika-9 sa mundo na si Mira Adribera sa kanilang exhibition match na 2025 MGM Macau Master. Gayunpaman ay positibo pa rin ang hinarap para sa Pinay tennis star sa darating na Enero. Sasabak naman si Yala sa Australia Open kung saan otomatiko na siyang kwalipikado sa main draw matapos maabot ang kanyang career height sa top 100 at iyan ang pinakabagong balita sa palakasan hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Good Monday morning, Metro Manila! Magandang morning sa lahat ng mga misis. Mga misis na patuloy na lumalaban sa palengke. Nilalabanan yung kagustuhan nilang bumili ng mga mamahaling pagkain. Uy, oo, alam mo, ang pinakamahirap sa lahat talaga yung maging nanay. Yung maging nanay na after kang tawaging maganda or ganda ng mga nasa palengke, iaalokin ka ng pagkamahal-mahal ng mga isda. Uy, ang mahal-mahal talaga ng kilo ng pampano, no? Nakaka-relate ka ba doon, DJ Lindsay? Diba? Hindi ka namamalengke. Mahal ang kilo ng pampano. Diba? Oo, nasa 450 pesos yata ang kilo ng pampano. Kahit anong kagustuhan nating mga nanay, na ibigay yung ating mga best with letter T and S. Pwede ring S at saka H. Kahit gusto nating ibigay yung ating pinaka-besh. Sa ating pamilya, hindi kaya ng ating budget. Kasi yung iba dyan, ubos na yung 13-month pay, wala pang medianoche. Ano ba yan? Oo, medianoche kapag bagong taon. Noche buena kapag Pasko. Diba? Leche buena kapag 500 pesos daw. Salbahe ka ha, panggaha. Wag ganon, bad ka. Sabi dito, shout out from Club X Malate, Manila. Ha! Kumusta naman kayo dyan sa Club X Malate, Manila? Hello sa inyong lahat. Hello din sa sa pagawaan ng Cheetos Homemade. Nakikinig sila sa atin ngayon. Kay Sakuragi na nasa ibang bansa ngayon. At bago tayo tuluyang mag-umpisa, nais ko munang sabihin ng aking pasasalamat.
of course, sa OG Production, sa pag-accommodate po sa amin ni Kapitana Sisa nung kami po ay nag-guest sa The Issue ni Papa OG Diaz. Ay, maraming salamat ha, Kuya OG Diaz at saka si Ina Evans na pagkaganda-ganda. Maraming salamat sa pag-accommodate nyo sa amin. Naging mabait kayo sa amin. Oo, alam mo, sobrang bait talaga nila. May pa-red carpet nung kami talaga ay nag-guest dyan. O yung mga artista dyan, wag kayo masyado nagsiselos kung may pa-red carpet sa amin si Kuya OG. Hindi, sobrang mabait talaga ng production nila at yung mga taong bumubuo ng The Issue na ngayon ay available na sa YouTube channel ng The Issue. Diba? Ang ganda, The Issue. Puro issue talaga ang ating bayan ngayon. Pero kahit ano pa mang issue yan, Pangga, sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting lalaro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka rin naman sa Tongits, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of Tongits with real player for free. May chance ka pang maki-split ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos. Daily yan Pangga. So napakalaki niyan. At alam mo ba, Pangga, na ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Hindi ka makapaniwala, no? Kaya rin itong i-cash out, Pangga, at may dalawang event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba sa Tongits? Tara na sa Game Zone! Tandaan, Pangga, na gaming is dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keep it fun at padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, Pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Regards kay OG Diaz Lods, pakisabi, miss ko na siya, sabi ni Aldrian Tan. Sino si Aldrian Tan, Kuya OG? Watching now, The Issue, The Baklitas. Uy, maraming salamat ha. Alam niyo sa ginagawa niyo yan, baka maulit pa ulit. Keep on commenting, sabihin niyo na, i-guess niyo sila ng i-guess. Aminin niyo naman. 'Di ba? Ang mga ginigest doon sa sa mga vlog ni Kuya OG, mga sikat, 'di ba? Claudine Barreto, 'di ba? Sino ba yung mga ginigest nila doon, 'di ba? Yung si Claudine Barreto parang halos mag 1 million views 'yun, 'di ba? Kaya padamihin niyo yung views tapos comment kayo ng i-guess niyo po sila ulit, ganon. Hindi, talagang masaya lang ako na nakasama ko yun sila Kuya OG kasi alam mo, sa totoo lang, for the longest time, talagang gustong-gusto kong nakakatsikahan yan at marami talaga ang nagsasabi sa akin na sana magkasama kayo sa iisang frame. 'Di ba? Hindi yung frame na na may sisiw sa ibabaw. Hindi ganong klase ng trim, be. O, trim? Bakit pumapasok sa isip ko yung trim? Ano ba yan? Oy, sa Aldrich Neck daw ha, nung Friday, para sa mga hindi alam at sa mga may pakialam lang naman, may share ko lang. Nung Friday kayo wala ako kasi nagpa-therapy po ako ng aking tuhod. And 3 months nating gagawin yon. And sana ay sa mga susunod na panahon, bigyan ako ng discount ng Aldrich Neck daw. May magaling sila dyan. In fairness, kung meron kayong mga sakit sa kasukasuan, hindi po sila nagmamasahe. Diba? Osteokinembular chucho. I-share ko na lang sa page ko para makita nyo kung anong ginagawa nila. O, Doc Aldrich ha, baka naman pwedeng pa-discount. Hindi, yun na nga. So, alam niyo, Pangga, nito mga nakarang araw, apakaraming nagme-message sa akin.
Bukod sa mga nanghihingi ng pamasko, na wala namang ambag sa buhay ko ng buong 2025. Bakit nga ganun kayo? Ano? Ni hindi man lang kayo nangangamusta buong 2025 tas ang lakas ng loob nyo, Tita Cora, Merry Christmas, pamasko ko po. Uy! Lululululululu. Merry Christmas sa inyong lahat. Pasensya na hindi ako nagbigay ng pamasko kasi may mga tinulungan akong tao na mas nangangailangan sa mga malalakas nyo pang tuhod, 'di ba? Anyway, marami nagme-message sa akin tungkol sa aking reaksyon doon sa naging Noche Buena nitong si Gloria Diaz. Naalala nyo ba yung naging mensahe ni Gloria Diaz nung kainitan ng paglalabas ng suggestion ng DTI tungkol sa 500 pesos na Noche Buena? Gusto nyo paalala ko? Diba? Paalala lang natin. Diba? Para lang mapag-usapan. Anyway, ganito ang nangyari doon. Nung naglabas ng suggestion ng DTI na kahit sa 500 pesos, pwede ka na daw mag Noche Buena. Itong si Gloria Diaz, sumang-ayon. Doon pa lang marami nang nagalit. Kasi nga, sabi nila, sige nga. Diba actually, yan ang hamon nila sa lahat ng mga nasa DTI. Ang hamon ng taong bayan, sige nga, gawin nyo ang 500 pesos ang inyong handaan. Pagkasyahin nyo ngayong 500 pesos, sa hamon pa lang magkano na ngayon, di ba? Para na 600 na yata. Kaya marami ang nagtaas kilay at talaga namang hindi nagustuhan ang pagsang-ayon ni Gloria Diaz na 500 pesos ay kasya na para sa Noche Buena. Eto na, dumating na ang Noche Buena. Say, nako. Diba? May nag-post at nag-share sa akin, nakita ko lang to, na ayon sa post daw nitong si Gloria Diaz, nakitang kumakain siya ng foie gras. Alam niyo foie gras? Anong part ba yan ng may alimango, in fairness. Ipakita nga ulit natin yung handa ni Miss Gloria Diaz. Oh, taray. May mga wow, sparkling wine ba yon, Mako? Yung crab pa lang na yan, magkano na yan, Ma? Pero ang laging kapansin-pansin is yung foie gras. Do I pronounce it correctly, Lindsay? Foie gras. Diba tama naman yung pronunciation ko? And isa siyang part ng duck. Kasi ganito yung proseso kung paano nabubuo yung foie gras. Foie gras ba? Hindi kasi tayo sanay. Tsaka sa totoo lang, hindi pa ako nakakatikim yung foie gras na yan. Ang proseso kasi niyan is ginagawa nilang, fino-force feed nila yung duck. Okay? Ifo-force feed mo yung mga ducks. Mako, kaya mo bang i-force feed yung mga ducks? Siyempre, ang plural? Ang ang plural ng duck ay ducks. At hindi makakabilang sa mga bibi si DJ Jimbo. Sa hanay ng mga ducks. Pero fino-force feed nila yung mga ducks upang nang sa ganun ay lumaki yung certain part ng katawan na yon, which is yun yung foie gras. Niluluto yun sa butter kasi ni-research ko. Floral. Sabi. Floral. Ayan ginagawa nyo kung ansya-ansya dito nilalaro nyo ako mga beba. Alam nyo yung Bubita Maria ang Tita Cora mo
So, fino-force feed nila yon upang nang sa ganun, lumaki yung part na yon. I think liver yata yung pinapalaki nila. Kung ano mang parte yan, hindi na natin pakikialaman dahil hindi naman tayo kakain yan. Alam mo, ayon sa pananaliksik ko, mahigit 5,000 daw. Hindi ko alam kung ilang gramo lang yun ha. Yung pagkain na yun. Basta 1,000, hindi hundreds. Hindi 500 pesos. Kaya nga, sabing ganyan, inaansya. Ano yung ibig sabihin ng ansya? Binabaliw nyo ako, ganon. Nilalaro, ganon. Hindi marami ang nagrereklamo at nagtaas ng kilay ulit dito kay Gloria Diaz kasi sinabi nila na 'di ba 500 pesos ang sabi mo kasya na sa Noche Buena. Ano yung mga kinakain mo? 'Di ba? Mahigit 500 pesos ang presyo niyan. Ipakita nga ulit natin, Mako. Sabi dito ni TP, it's foie gras. Foie gras. Alam mo kasi hindi kasi tayo sanay sa mga ganyan. Kanal-kanal kasi tayo eh. Sanay tayo sa mga chichirya. Tapos isasapaw mo sa mainit na kanin. Diba? So ayun na nga. Foie gras ang tawag. Yung foie gras, di ba sobrang mahal daw nun? According sa pag-research natin, sabi ko nga, may certain grams na parang nasa 1,000 to 5,000 pesos ang kanyang presyo. So, yung 500 pesos sinang-ayunan ni Miss Gloria Diaz, hindi pa rin kasya. Kaya siya nababash ngayon. Sabi dito, grabe ang nagagawa ng pagkatapilok mo, Tita Cora, nagiging mali-mali ka. Wow, perfect ah. Hindi naman, siguro galing kasi ako sa long weekend, di ba? Friday, di ako pumasok. Wow! Ginastify yung pagkakaroon ng brain fog. But anyway, alam nyo, eto na lang ha. Sa lahat ng ating mga pangga na, di ba, dinudot-tot yung issue tungkol dyan sa 500 pesos na Noche Buena. Alam natin, nanliit kayo, naggalit kayo, yung inyong kalooban ay naapakan, yung inyong ego ay naapakan, na para bang alam nila kung magkano yung dapat mong kainin lamang. Na para bang, sige magtatrabaho kami na magtatrabaho pero ang liit ng tingin nyo sa amin, sa aming nagbabayad ng tax, sa aming pinanggagalingan ng mga pinagpapagawa nyo ng mga palpak na proyekto. Alam natin yun, Pangga. Ibigay natin yun sa'yo. Pero kasi ganito yon, huwag na natin dut-dutin yung mga yung mga naging issue tungkol dito kay Gloria Diaz. Kasi nairaos naman natin ng maayos yung ating Noche Buena nang hindi 500 pesos lang ang ating ginastos. Sa halip na makipag-away tayo over the internet, mag-post ng mga masasakit na salita na mababasa ng mga mas nakakabata sa atin, bakit hindi na lang natin gawin na ipamahagi ang pag-ibig sa bawat isa? Yun ay mahigit 500. Mahigit sa 500 ang halaga nun. Dahil hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang pag-ibig natin sa isa't isa. Yung pagpapatawad natin sa kapwa, yun ang lagi nating iisipin. Huwag na yung 500 pesos na yan. Ang importante, hindi 500 pesos ang ginastos natin. 500,000. Ganun ka kayabang. Ay, nako. Tapos na po ang Noche Buena na itawid na. Sana maglabas naman ng price index para sa Medianoche. Baka sakaling mag-increase sila, sabi dito ni Mario Palmera. You know what, I agree. Baka bumawi sila kasi baka mamaya ang Medianoche, ang ilabas nila is 500 or 500,000, mga ganon. Kaya 50,000. Pero kasabay ng pagtaas ng kung magkano dapat ang inihahanda natin, dapat bumaba din yung presyo ng mga bilihin.
Kasi 'di ba lagi naman na binabantayan ng DTI ang inflation rate ng Pilipinas. Alam mo Pangga, dapat alam din natin 'yon, yung inflation rate ng Pilipinas upang nang sa ganon, alam natin yung paliwanag sa likod kung bakit nagtataas ang mga bilihin. 'Di ba? Para hindi tayo nagrereklamo kapag nasa palengke tayo na mahal-mahal naman ito, ang mahal-mahal naman 'yan, 'di ba? Mga ganon. Dahil hindi lang po ikaw ang naapektuhan, buong bansa. Actually, buong mundo. Kaya sana ipamahagi natin ng pag-ibig kesa ibasyo ng ibasyo Miss Gloria Diaz. Ang importante, nakain niya ng masarap yung kanyang foie gras. Basta tandaan Pangga na yung foie gras kaya siya mahal dahil fino-force feeds. Fino-force feed. Feed. Woo! Kahit alin doon. Yung mga ducks. Upang nang sa ganon ay magkaroon ng malaking parte ng katawan nila na yon, tapos yun ang ipapakain sa mga mayayaman. Actually, yung foie gras ay naban siya sa iba't ibang parte ng mundo dahil medyo harsh yung ginagawa nila sa animal. 'Di ba? Pinapakain nila ng napakaraming pagkain sa loob ng isang araw upang nang sa ganun ay tumaba. 'Di ba? Pilit yung pagtaba. Why not i-try nyo din ng mga quinoa, ganun ang ipakain nyo. 'Di ba? Huwag yung puro carbo. Dapat rich in fiber. Anyway, mamaya magbabalik pa tayo para sa ilan pang mga chismisan dito pa rin sa programang 20% ang chikahan, 80% ang dugsyuhan. Ito ang Baklita sa Wow 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 Wow! Ituloy natin ang tugtugan Pangga dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!